Hindi ko alam kung paano ko papangalanan ng kwentong ito. Hindi ko rin alam kung confession lang ba ang tamang salita o dapat tawagin ko itong pagguho ng buhay ko. Pero siguro, mas tama kung tawagin ko lang siyang katotohanan. Ang katotohanan bumabawi sa akin gabi-gabi kahit nakapikit ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rosana. 28 taong gulang at 5 buwan ng buntis nung iwan ako ng asawa kong si Ian papuntang Taiwan para magtrabaho. Hindi iwan na masama, kundi iwan na kailangan namin para mabuo ang bahay na pangarap namin. Mahal ko siya. Umaapaw pa nga noon ang pagmamahalan namin na parang walang pwedeng sumira. Hindi ko alam na may paparating palang unos. At ang unos na yon, ako mismo ang lumikha. Noong araw bago siya umalis, gabi na kami nakatulog dahil pinaplano namin ang pangalan na magiging anak namin. Tumawa pa ako noon dahil ang gusto niya ay pangalan na pang-artista. Ako naman, mas simple. Pero nagkasundo rin kami na kapag lalaki ang anak namin, papangalanan naming Michael. At pagka babae naman, Micaela. Parang tunog ng pag-asa sa amin. Kinabukasan, noong nasa terminal na kami, nakita ko ang lungkot sa mata niya. Ayaw niyang ipahalata. Pero ramdam ko ang bigat ng paglalayo. Mag-ingat ka ha, sabi ko. Hinawakan niya ang tiyan ko at tumango. 2 kayong iiwan ko rito. Ikaw ang mag-ingat. Huwag mo akong bibiguin, ha? At doon ako nasaktan. Hindi dahil masama ang sinabi niya, kundi parang may kaba sa boses niya. Parang may kutob siya. O baka ako lang ang nag-iisip noon. Noong umalis siya, umuwi ako sa bahay nila Nanay Gloria at Tatay Delphine, ang mga magulang niya. Doon niya kasi ako gustong manatili muna para may mag-alaga sa akin habang lumalaki ang tiyan ko. Sa totoo lang, nahihiya ako sa idea. Ang hirap makisama, lalo na't hindi ko sila ganon kakilala. Magalang ako, oo. Pero tahimik ang ugali kong hindi sanay makisalamuha. Pero wala akong choice. Kasi malayo din ang magulang ko. Kaya mas pinili ko na lang makinig sa desisyon ni Ian. Nasa magulang muna niya ako habang nag-iipon kami. Pagpasok ko sa bahay nila, simple lang. Medyo luma, pero maaliwalas. Hindi mayaman, hindi rin mahirap, pero halatang pinagpaguran. Una kong nakita, si Nanay Gloria. Mataray ang tingin. Nasa edad 55. Hindi ko alam kung takot ba yun o talagang ganun lang ang mukha niya. Pero si Tatay Delphine, paglabas niya galing kusina, para siyang ibang tao kumpara sa asawa niya. Malumanay, nakangiti, parang tatay talaga. Kahit nasa edad 59 na, ay hindi halata dahil matikas pa din siya. Magkamukha sila ni Ian. Nakikita ko sa kanya ang asawa ko pag nagkaedad na din siya. Rosa, Iha, halika. Upo ka muna. Kumain ka na ba? Tanong niya agad. Doon nagsimula ang pagiging kampante ko sa bahay na iyon. Isang pagkakampanting magiging ugat ng kabaliwan ko paglaon.
Una, simple lang ang trato nila. Kahit mukhang mataray si Nanay Gloria, hindi naman niya ako pinakitaan ng masama. Siguro nga, ganun lang talaga siya. Pero habang tumatagal ako doon, napapansin kong si Tatay Delphine ang mas madalas kong kasama kaysa kay Nanay Gloria. Lagi siyang nandyan kapag nahihilo ako, kapag sumasakit ang tiyan ko, kapag hindi ko mapigilang umiyak dahil sa pagod o pangungulila kay Ian. "Huwag kang mag-alala, Iha," sabi niya minsan, habang inaabot ang mainit na tubig na may luya. "Normal yan. Nasa Taiwan ang asawa mo. Pero hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Huwag kang mag-alala. Ako muna rito habang wala siya." Akala ko walang ibig sabihin yon noon. Akala ko concern lang siya bilang tatay ng asawa ko. Pero hindi ko aakalain na sa paglipas ng mga araw, iba pala ang magiging ibig sabihin noon. Minsan pa nga, tinutulungan niya ako pag naglalakad ako tuwing madaling araw kapag hindi ako makatulog. Hindi ko iyon hiniling. Pero siya ang nagpapakita. At lahat ng iyon, akala ko noon, kabutihan lang. Hindi ko alam na iyon pala ang magiging pinto ng impyerno para sa akin. Ilang linggo na akong nakatira sa kanila, nang bigla akong napansing parang humupa ang sungit ni Nanay Gloria. Hindi na siya masyadong nagsasalita, pero hindi rin naglalambing. Silent treatment lang ba? O simpleng pagod lang sa buhay? Hindi ko sigurado. Pero si Tay Delphine, lalo siyang nagiging malapit. Mas madalas siyang nasa paligid ko. Minsan, napapaisip ako kung bakit parang lagi niyang alam kung kailan ako nahihirapan. Halimbawa, minsang sumakit ang likod ko dahil sa bigat ng tiyan ko. At dahil hindi ako komportable matulog, pumasok siya sa kwarto ko nang hindi ko makatok. Nagulat ako. "Nahihirapan ka ba?" tanong niya habang inaayos ang kumot ko. Opo," sagot ko. "Mamaya, imasahe ko ang likod mo para gumaan. Marunong ako. Si Gloria, ganyan din nung pinagbubuntis niya si Ian." Napatingin ako sa kanya. Sa edad niyang halos mag-60 na, malakas pa din siya. Matikas pa ang tindig. Kahit halata ang mga pagod ng mga taon sa muka. At ng araw ding yun, minasahe niya ang likod ko. Pero habang ginagawa niya yon, may kakaiba akong naramdaman na hindi dapat. Hindi yun dapat lumitaw sa isang buntis na babae. Mula roon, sa bawat araw na lumilipas, pilit kong kinakalimutan ang kakaibang nararamdaman ko dahil baka nalilito lang ako. O kaya, gusto ko lang ng atensyon ng asawa ko. Kaya't pansamantalang kay Tatay Delphine ko nakikita ang atensyong gusto ko habang wala ang asawa ko. O kaya, nadadala lang ako ng emosyon ng pagbubuntis. Sabi nila, hindi daw minsan maintindihan ang emosyon ng buntis. Kaya siguro, ganun na lang ang nararamdaman ko. Akala ko nga, nag-aalala lang siya sa akin dahil buntis ako. At dala ko ang magiging apo nila. Pero unti-unti, tila napapansin kong iba na ang pakikitungo niya sa akin. Lalo na tuwing wala si Nanay Gloria. Madalas todo asikaso siya sa akin. Si Ian, mula nang nasa Taiwan siya, hindi naman siya nagkulang sa pagtawag sa akin. Kaso lang, madalas saglit lang kami mag-usap. Madalas, kinakamusta lang kami. Tapos magpapaalam na siya. Kasi pagod din at kailangan din niyang magpahinga.
Kaya pakiramdam ko, habang lumilipas ang mga araw, lumalayo na ang loob ko sa kanya. Hanggang isang araw, si Nay Gloria pumunta sa lamay ng kapatid niya sa probinsya nila. Hindi ako sumama noon dahil medyo maselan ang pagbubuntis ko. Si Tay Delphine, nagpa siyang hindi din sumama dahil wala daw titingin sa akin at baka daw mapaano ako pag nagkataong wala akong kasama sa bahay. Kaya si Nanay Gloria na lang ang umuwi sa probinsya nila. Habang kaming dalawa lang ni Tay Delphine ang nasa bahay, todo asikaso siya sa akin. Lagi siyang bumibili ng mga pagkaing hinahanap ko. Isang hapon, sumakit na naman yung likod ko habang nasa bakuran ako. At dali-daling lumapit sa akin si Tay Delphine. Iha, okay ka lang ba? Opo, Tay. Kumikirot lang po kasi ulit yung likod ko. Halika, pumasok ka na. Magpahinga ka na sa loob. Inalalayan niya ako, papasok ng bahay. Nang makarating kami sa loob, akala ko hanggang sa sala lang niya ako dadalhin. Pero inihatid niya ako hanggang sa kwarto ko. Higa ka muna, Iha, para makapagpahinga ka. Salamat po. Akala ko aalis na siya. Pero nagulat ako. Nabigla niyang iangat ang mga paa ko at sinimulang imasahe. Wag na po. Okay lang po ako. Mag-relax ka lang, Iha, para mawala yung kirot sa likod mo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At hindi ko matiis. Nagsalita na ako. Bakit po sobrang asikaso niyo naman sa akin? Hindi po ba magsiselos si Nay Gloria niyan? Hindi naman niya nakikita. So bakit siya magsiselos? Tsaka, ayaw mo ba na inaalagaan kita? Habang wala si Ian, ako muna ang nandito. Papayag naman ako. Natigilan ako. Pero, asawa ko po si Ian. Alam ko. Pero alam ko din na namimiss mo na ang alam mo na. Sinabi niya yon nang nakatitig sa mga mata ko. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ko alam. Parang may kakaibang kuryente ang dumaloy sa katawan ko. Alam kong mali, pero hindi ko din magawang pigilan. Mali po to. Kung mali, bakit hindi mo ko pigilan? Sasagot pa sana ako. Nabigla niya akong halikan. At doon, tuluyan nang nangyari ang hindi dapat. Doon tuluyang nagkamali ang mundo ko. Hindi ko intensyon. Hindi ko planado. Pero sa gabing iyon, lumampas kami sa dapat. Sa gabing iyon, nilamon ako ng kahinaan ko at ng pag-aalaga niyang mali pala mula simula. At doon nagsimula ang kasalanang hindi ko na mababawi. Kahit buntis ako, pumayag akong magpaubaya sa nararamdaman ko. Akala ko matapos ang gabing iyon, magkakaroon kami ng guilt, ng paglayo, ng takot sa isa't isa. Pero hindi. Parang mas lalo pa kaming naglapit. Pag alam naming may pagkakataon kami, lagi ko siyang hinahanap. Para kaming may sariling mundo tuwing wala si Nay Gloria. Ang pinaka nakakatakot, hindi ako tinutulak ng konsensya. Hindi ako agad nagsisi.
Hindi ko alam kung dahil buntis ako at emosyonal o dahil sabik ako sa presensya o dahil sobrang nag-iisa ako at nalulungkot. Mali. Oo. Pero hindi ko alam kung bakit ang dali kong nahulog sa maling yakap. Lumipas pa ang mga linggo at buwan ang palihim naming relasyon ni Delphine. Malapit na ako mga anak, pero tuloy-tuloy pa rin ang lihim namin. Hanggang dumating ang araw na hindi dapat dumating. Isang hapon, iniwan ni Nay Gloria ang bahay para bumili ng gamot. Pag-alis niya, hindi ko na naisip na babalik siya agad. Hindi rin namin naisip na masama ang kutob niyang may kakaiba na talaga sa kilos namin. Akala namin magtatagal pa siya sa labas. Nasa kwarto nila kami nung oras na yon. Isang malaking pagkakamaling ayaw ko nang balik-balikan. Pero sa oras na yon, hindi namin narinig na bumukas ang pintuan. Nagulat na lang kami nang biglang may nahulog. Doon tumigil ang mundo ko. Doon niya kami nadatnan. Mga walang hiya kayo. Dito pa talaga sa pamamahay ko. Lumapit siya at pinagsasampal ako. Walang hiya kang babae ka. Ang kapal ng mukha mo. Nay, pasensya na po. Pinigilan din ni Delphine si Nay Gloria. Gloria, tumigil ka na. Ano? Ipagtatanggol mo pa ang babaeng yan? Umiiyak ako habang hawak ko ang tiyan ko. Di na kayo nahiya? Buntis ka pa tapos ganito ang ginagawa nyo? Tsaka hindi ka na nahiya sa anak ko. Nagpapakahirap siya sa Taiwan. Para sa'yo. Nay, patawad po. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ang alin? Ang kakatayan mo? Sa tingin mo hindi malalaman to ni Ian? Sasabihin ko sa kanya ang pinaggagawa ninyo. Pinigilan ko siya. Nay, parang awa mo na. Huwag po. Magagalit po siya pag nalaman niya to. Malamang, ano sa tingin mo magiging reaksyon niya? Na magiging masaya siya? Nay, parang awa mo na po, Nay. Bakit, Rosa? Naawa ka ba sa akin nung oras na ginagawa niyo yan? Ni hindi mo ko nirespeto bilang nanay ng asawa mo. Tapos ngayon, hihingi ka ng awa? At ikaw, Delphine, hindi mo man lang inisip ang pamilya natin. Ang kapal ng mukha niyo. Tumalikod na siya at umalis. Lumipas ang gabing iyon na hindi ako nakatulog. Iniisip ko, anong magiging reaksyon ni Ian pag nalaman niya ang totoo. Kinabukasan, narinig kong kausap ni Nay Gloria si Ian sa telepono. Narinig kong sinabi niya ang lahat. Lahat ng natuklasan niya. Tahimik lang ako nakikinig doon. Hindi niya alam na nasa likod niya ako. Akala ko magagalit si Ian sa akin. Pero mas nagulat ako nang mas ipagtanggol pa ako ni Ian sa nanay niya. Narinig ko, "Ma, hindi magagawa yun ni Rosa. Mahal namin ang isa't isa
At hindi siya ganong klase ng babaeng sinasabi mo. Anak, mas pinapaniwalaan mo pa ang asawa mo kaysa sa sarili mong ina. Ma, alam kong hindi mo siya gusto para sa akin. Pero wag namang ganyan. Mahal ko kayo pareho. Ayokong masira ang pamilya natin. Pero yung babaeng yan, ang sumira ng pamilya natin. Ma, pwede ba? Kung ganyan din lang sasabihin mo, aalis na lang kami ni Rosa pagdating ko dyan sa Pilipinas. At binaba na niya ang tawag. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil mas naniniwala sa akin ang asawa ko, o malulungkot ako dahil alam kong nasasaktan ng nanay niya dahil sa akin. Paglingon ni Nay Gloria, nakita niya ako. Tumalim ang tingin niya. Ano? Masaya ka? Bakit? Dahil mas pinaniwalaan ka ng anak ko? Magantay ka. Malalaman din niyang totoo. Nay, sana mapatawad niyo pa ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Tandaan mo yan. Pagkalipas ng 2 araw, nanganak na ako. Si Tay Delphine pa din ang nag-asikaso sa akin. Mula sa ospital hanggang sa paglabas namin ng ospital ng bata. Gusto ko na siyang iwasan, pero hindi ko magawa. Dahil sa oras na yon, siya lang ang maasahan ko. Si Nay Gloria, hindi ako pinapansin. Yung bata lang ang inaasikaso niya pag kinakailangan. Akala ko, pag nakita niya ang apo niya, kahit papaano gagaan ang pakiramdam niya. Pero hindi pala. Lalo lang niyang kinimkim ang sama ng loob niya sa amin ng asawa niya. Masaya si Ian nang ibinalita ko na nanganak na ako. At tulad ng napag-usapan, pinangalan ko sa anak naming babae ang pangalang Micaela. Wala siyang ipinagbago mula nang mag-usap sila ng nanay niya. Lingid sa kalaman nila, nalihim pa din kaming pumupuslit ni Delphine pag may pagkakataon. Alam kong magagalit kayo dahil ipinagpatuloy ko ang lihim namin ni Delphine kahit nalaman na ni Nay Gloria. Hindi ko maintindihan sa sarili ko kung bakit hindi ko mahindian si Delphine. Siguro dahil iba ang sayang binibigay niya sa akin. Aaminin ko, mahal ko si Ian, pero iba na ang pagmamahal na meron ako kay Delphine. Akala ni Nay Gloria wala nang namamagitan sa amin, pero hindi niya alam na nakakapuslit pa din kami. Akala ko tuloy-tuloy lang ang relasyon namin. Hanggang sa isang araw, inatake sa puso si Nay Gloria. Mula noon kasi napapadalas ng pag-aaway nila. May parte sa akin na nakokonsensya dahil alam ko isa ako sa naging dahilan. Nang malaman ni Ian ang tungkol sa pagkawala ni Nanay Gloria, dali-dali siyang humingi ng bakasyon mula sa trabaho niya para makauwi sa libing ng nanay niya. Alam kong kahit may hindi sila pagkakaunawaan, masakit pa din sa kanya ang pagkawala ng nanay niya. Pagkatapos ng libing, akala ko magiging maayos na ang lahat. Pero hindi pa pala. Dahil dito nabunyag ang lahat kay Ian.
Nakita ni Ian ang cellphone na iniwan ni Nanay Gloria. Sa kagustuhan siguro niyang makita ang huling memories ng nanay niya. Binuksan niya ito. Pero sa halip na memories ang makita niya, iba ang natuklasan niya. Nakita niya ang iba't ibang litrato naming magkasama ni Delphine. Yung iba, video pa. Dali-dali niya akong tinawag. Rosa! Rosa! Bakit, mahal? Ano to? Sabay pakita niya sa akin ng mga litrato. Nagulat ako. Hindi ako agad nakasagot. Anong ibig sabihin ng mga litratong to? Totoo pala lahat ng sinabi ni Inay sa akin. Mahal, ang kapal ng mukha niyong dalawa. Mahal, magpapaliwanag ako. Wala ka na dapat ipaliwanag. Malinaw na sa akin. Malinaw pa sa mga litratong ito. Kayo ang dahilan kung bakit nawala si nanay. Pumasok si Delphine. Anak, huwag mo sisihin si Rosa. Ako ang may kasalanan. Bakit nagawa mo to sa akin? Bakit sa asawa ko pa? Mahal ko si Rosa, anak. Tama na. Tama na, ayokong marinig ang mga paliwanag nyo. Dahil kahit anong paliwanag pang sabihin nyo, hindi na may babalik ang buhay ni Inay. Lumayas kayo sa pamamahay ng nanay ko. Lalong-lalo ka na, Rosa. At hindi mo pwedeng isama ang anak ko. Dahil hindi ko hahayaang isama mo siya sa kahihiyang ginawa mo. At subukan yung magsamang dalawa. At ipapakulong ko kayo. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya dahil sinira niyo ang pamilya natin. Pero paano ang anak ko? Kailangan din ako ng anak ko. Hindi kanya kailangan, Rosa. Dahil ako na ang bahala sa bata. Simula ngayon, kalimutan mong nagkaanak tayo. Dahil hinding-hindi mo na siya makikita. Wala akong nagawa, kundi umalis na lang. Natapos ang araw na yon, na umalis ako ng bahay nila, naluhaan. Pinagtitinginan kami ng mga kapitbahay. Si Delphine, walang nagawa. Marahil siguro, ayaw na lang niyang makulong kaming dalawa. Kahit gusto naming ipaglaban ng isa't isa. Wala akong choice, kundi umuwi sa bahay namin. Habang nasa biyaya ko, hindi ko mapagilang hindi mapaluha. Doon nagsing in lahat ng pagsisisi. Hindi ko alam kung bakit ako humantong sa ganito. Kaya eto ako ngayon, nagsusulat at inaamin lahat ng kamalian ko. Hindi para linisin ang sarili ko, dahil alam kong hindi ko kayang gawin iyon. Nagkamali ako. Niloko ko ang asawa ko. Sinira ko ang tiwala ng pamilya niya. Ako ang naging dahilan kung bakit nawala ang nanay niya dahil sa sama ng loob. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang 2 taong dapat sana'y minahal ko bilang mga magulang. Pero ang pinakamasakit, pati ang anak ko, ipinagkait sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Araw-araw umiiyak ako. Araw-araw, umaasa ako na sana mapatawad na ako ni Ian. Na sana payagan niya akong makita ang anak ko, kahit sandali lang. Si Delphine, sinubukan din akong lapitan. Pero mas pinili ko na lang na ilayo ang sarili ko para wala ng gulo. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa ba ang ginawa ko
Pero sana pagdating ng araw, mapatawad din ako ng asawa ko. Oo, nagkamali ako. Oo, ako ang sumira. Pero hindi ba't dapat may karapatan din ako sa anak namin? Dahil kahit anong mangyari, ako pa rin ang ina ng bata. Kaya sa mga nakikinig dito, ano ang dapat kong gawin? Lalaban ba ako kahit alam kong malabo akong manalo? O tatanggapin ko na lang ang lahat bilang parusa ko? May karapatan ba akong humiling na makita ang anak ko? O mas mabuti na lang na wag nang magpakita sa kanya? Hindi ko alam. At hindi ko alam kung may tamang sagot pa ba. Makakabangon pa kaya ako? Kaya kayo na ang magsabi. Ano ang dapat kong gawin? Naway matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Rosana.